Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang iyong imahinasyon. Natatakot ka ba rito? May kwento ko sa inyo tungkol sa isang estudyante na itatago na lang natin sa pangalang Baron. Nagbago ang kanyang kapalaran dala ng matalas at malikot na imahinasyon. Ako si Lady Gracia at pakinggan ang kahihitnatnan ng mapaglarong imahinasyon ni Baron dito sa Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Si Baron ay isang masipag na estudyante. Sa katunayan, siya ay isang scholar sa kanilang kolehiyo at isang taon lamang ay makakapagtapos na siya sa kursong advertising. Tubong probinsya si Baron, pero nagrerenta sa isang dormitoryo na malapit sa kanyang eskwelahan. Kaya nalayo siya sa kanyang mga magulang. Sa ilang taon din na pamamalagi ni Baron sa syudad, nasanay na siya sa buhay ng mag-isa. Paminsan-minsan ay sumasama siya sa kanyang mga kaklase upang maglibang, pero mas madalas ay tutok siya sa kanyang pag-aaral para mapanatili ang kanyang pagiging scholar. Natural ang pagiging malikhain ni Baron. Mahilig siyang magsulat ng mga kwento, makinig ng musika, at ang pinakapaborito niyang gawin ay ang gumuhit ng mga larawan. May talent sa pagdodrawing si Baron. Kayang paliparin ni Baron ang oras gamit lamang ang ballpen at papel. Malawak ang imahinasyon ni Baron. Dahil dito niya kinukuha ang ideya para sa kanyang mga iginuguhit. Ang paborito niyang iguhit ay iba't ibang uri ng hayop, mula sa mga insekto hanggang sa mga balyena. Talentadong masasabi si Baron. Sa tuwing walang gawain sa eskwelahan, ay doon siya nakakapag-drawing. Isang paraan na rin ito upang mabawasan ang stress niya sa pag-aaral. Isang Biyernes ng gabi, pagka-uwi niya ng dormitoryo galing sa eskwela, excited na inilabas ni Baron ang kanyang drawing pad at ang kanyang lapis. At saka ito naupo sa kanyang kama. Naalala kasi niya na may nakita siyang puting tuta sa may labasan kung saan nakatira ang isang magandang dalagang residente roon. Si Annie. Palangiti si Annie at matindi ang paghanga ni Baron sa dalaga. Kaya naman natuwa siya at na-inspire na i-drawing ang puting tuta dahil nakyutan siya sa munting aso na ito, lalo na sa balat nitong malabulak sa kulay at lambot. Ibibigay niya ang kanyang likha kay Annie pag natapos na niya ito. At siguro, maaari pa nilang makilala ng mas mabuti ang isa't isa. Halos matapos na ni Baron ang iginuguhit nang makaramdam siya ng matinding antok. Marahil ay dala na rin ito ng pagod mula sa mga ginawa niya buong araw sa eskwela. Buntot na lang sana ang kulang sa drawing niyang tuta nang unti-unti na niyang nabitawan ang hawak na lapis at drawing pad hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Ilang oras ang lumipas at naalimpungatan si Baron dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Naalala niyang hindi pa nga pala siya nakakapaghapunan. 2:30 pa lamang ng madaling araw ng mga oras na iyon. Walang curfew sa dormitoryo kaya pwedeng lumabas si Baron para bumili sa tindahan
ng makakain. Aktong bubuksan na sana ni Baron ang pintuan palabas ng kwarto nang nakita niya ang kanyang drawing pad sa sahig. Pinulot niya ito at napansin niyang may nakaipit sa isang pahina. Sa pag-aakalang isa lamang itong lapis, ay binuklat niya ito. Biglang nabitawan ni Baron ang drawing pad nang makita niya kung ano ang nasa pagitan ng mga pahinang ito. Isang kulay puti at duguan na tila buntot ng tuta. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Kakagising lang ni Baron. Nagising siya dahil nagugutom na siya. Baka dala lang ng imahinasyon ang kanyang nakita. Baka dala lang din ito ng gutom. Pero hindi katang-isip ang nakita niya. Hindi ito katang-isip dahil nahawakan niya ito. Naamoy din niya ang lansa ng dugo na galing sa putol na buntot. Dali-daling tumakbo si Baron sa labas ng kwarto, patungo sa banyo para maghugas ng kamay na may bahid na dugo. Bakit may putol na buntot ng tuta sa kanyang kwarto? At ang malala pa rito, bakit nakaipit ito sa bahagi ng kanyang drawing pad kung saan iginuguhit niya ang tuta na hindi pa niya natatapos. Yung tuta na hindi niya nagawang maiguhit ang buntot bago siya hilain ng antok. Kung isa itong biro, hindi ito nakakatuwa. Gustong masiguro ni Baron na wala sa doormates niya ang gumawa nito. Hindi na siya nakatulog kakahintay mag-umaga para tanungin ang bantay ng dormitoryo kung pwedeng panoorin ang CCTV. Agad naman siyang pinagbigyan nito. Sinimulan ni Baron ang panunood at pinagmasdang maigi ang pinto ng kanyang kwarto mula nang pumasok siya rito galing sa eskwela. Finast forward ni Baron ang CCTV footage hanggang sa makita niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pero wala siyang nakitang pumasok doon. Sa halip, nakita niya ang sarili na palabas ng pinto at pumunta sa CR ng dorm. Napatunayan ni Baron na siya lang mismo ang naglamas-masok sa kanyang kwarto. Takang-taka si Baron sa mga nangyayari habang pabalik siya ng kwarto. Naupo siya sa kama at pinagmasdan ang putol na buntot ng aso at ang kanyang drawing pad na nasa sahig at may bahid pa rin ng dugo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya rito. Bagong lahat, naisipan ni Baron na itapon na lang sa labas ang buntot at tsaka na lamang nito iisipin kung paanong nangyari iyon. Pinilas ni Baron ang pahina ng drawing pad niya at ipinambalot iyon sa putol na buntot ng tuta, saka isinilid sa isang plastic bag. Isasabay na niya ang pagtapon nito sa labas para makakain na rin siya. Ni hindi pa siya nakapaghapunan kaya isinabay na lang din niya iyon sa kanyang pag-aalmusal. Sa kabila ng mga nangyari, kumakalam pa rin ang sikmura niya. Pero hindi niya iyon magawang pagtuunan ng pansin. Paalaisipan pa rin kasi kay Baron ang mga nangyari pero ganun pa man, alam niyang kailangan niyang lamnan ang kanyang sikmura bago pa itutuluyang mga simdala ng gutom.
Lumabas ng dormitoryo si Baron papunta sa paborito niyang karinderya. Napangiti si Baron nang makita niya si Annie, ang residente sa kabilang bahay. Hindi man natuloy ang plano ni Baron na bigyan si Annie ng likha niyang drawing, balak niyang batiin na lang ito ng magandang umaga. Pero ayon sa mukha ni Annie, walang maganda sa umaga. Nakasimangot ito at mugto ang mga mata na tila galing sa mahabang pag-iyak. Iniisip ni Baron kung ano ang sasabihin niya kay Annie para mabawasan ang lungkot nito. Kung tatanungin ba niya ito kung okay lang ba siya o ngingitian lang niya. O mabuting hindi na lang muna nito papansinin ang dalaga. Habang papalapit siya kay Annie, napansin niyang nakatungo ang dalaga sa isang sulok. Umiral ang pang-usisa ni Baron. Gusto niyang makita kung bakit at ano ang tinitignan ni Annie. Bago makapagsalita si Baron, sinundan niya muna ng tingin ang direksyon kung saan nakapako ang atensyon ni Annie. Nabura ang anumang ningning sa mga mata ni Baron nang makita niya ang puting tuta na nakahimlay sa sulok ng bakuran ni Annie. Wala na itong buhay, marumi at may bahid ng dugo ang malabulak nitong balahibo. At nakita ni Baron na putol din ang buntot nito. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi na natuloy-tuloy ang pagkain ni Baron dahil sa mga kaganapan. Mula pa nung hapunan, nung nakarang araw, hanggang sa almusal kinabukasan. Kahit na kumakalam na ang kanyang sikmura, ay nawalan na siya ng gana dahil sa kanyang mga nakita. Nang makita ni Baron ang tuta ni Annie na putol ang buntot at wala ng buhay, agad itong tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Hawak-hawak pa rin niya ang plastik na nooy sanay itatapon niya sa labas. Laman nito ang putol na buntot ng isang puting tuta. Hindi na siya nagtaka kung ang buntot na hawak niya ay pagmamayari ng pumanaw na tuta ng kanyang kapitbahay na si Annie. Walang paliwanag kung paanong nangyari iyon, pero tinanggap na lang ni Baron ito. Hindi naman sinisisi ni Baron ang sarili sa pagkamatay ng tuta ni Annie, pero parang nakakaramdam siya ng konsensya. Alam niya sa sarili niya na may parte siya sa mga nangyayaring iyon. Gaano man kaimposible, ay pakiramdam niyang meron siyang kinalaman doon. Pero ano? Kahit panay ang parinig ng sikmura ni Baron sa kanya, hindi na niya napansin pa ang gutom. Naaalala kasi niya si Annie na ubod ng lungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang tuta. Ano pa nga ba ang pwede niyang gawin? Naupo si Baron at kinuha ang drawing pad at ang kanyang lapis. Sinubukan niyang iguhit muli ang tuta, pero hindi niya ito magawa. Sinabayan pa nito ang biglang pagdilim ng paligid at pagbuhos ng malakas na ulan. Gustong alisin ni Baron sa utak niya ang mga nangyari. Gumuhit si Baron ng isang maaliwalas na senaryo para lang mawala sa kanyang isipan ang mga madidilim na pangyayaring kanyang nasaksihan. Gumuhit siya ng mga batang naglalaro, mga ibon na lumilipad, mga puno na may sumasayaw na mga dahon at matikas na sikat ng haring araw. Natapos na nito ang drawing niya at kasabay nito
ay ang pagtigil ng ulan. Tila may kakaibang pakiramdam si Baron sa labas ng dormitoryo. Agarang bumaba si Baron at laking gulat nito nang makita niya ang isang maaliwalas na paligid kung saan naglalaro ang mga bata, humuhuni ang mga ibon, rinig ang wagaswas ng mga puno, at maganda ang sikat ng araw sa asul na kalangitan. Kagaya nung kung ano ang nasa imahinasyon ni Baron na kanyang iginuhit. Napaka-imposible. Pero bumalik agad si Baron dahil nagkaroon siya ng magandang ideya. Naisip niyang nagkakatotoo ang kanyang mga iginuguhit at balak niyang magkatotoo rin ang susunod niyang iguguhit. Isinaisip ni Baron si Annie para maiguhit niya ng maayos ang dalaga. Sinariwa niya ang suot nito noong nakaraang araw noong siya'y puno pa ng ngiti sa mga labi. Inalala niya ang maamong mukha ng dalaga, ang mapupungay nitong mga mata, ang nunal nito na malapit sa tenga. Nakasuot ito ng hanggang tuhod na puting bestida na may mga dilaw na bulaklak, kasing dilaw ng araw. Maganda rin ang lapat ng bestidang iyon sa kanyang balingkinitang katawan. Yan ang pagkakadescribe ni Baron kay Annie sa kanyang iginuguhit. Iyan ang itsura ni Annie bago ito namatayan ng alagang tuta. Sinigurado din ni Baron perpekto at masaya ang larawan ni Annie na iginuhit niya. Balak niyang ilagay ito sa frame at marahil ay iregalo kay Annie sa mga susunod na araw. Baka sakaling makatulong din ito sa dalaga para mabawasan ng lungkot dala ng pagkamatay ng kanyang puting tuta. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling positibo si Baron. At para makita kung nagkatotoo ang kanyang munting eksperimento, agad siyang lumabas ng dormitoryo para silayan ang babaeng hinahangaan. Sa malayo pa lang ay tanaw na niya mula sa bakuran ang suot na bestida ni Annie. Nakasuot ito ng hanggang tuhod na puting bestida na may mga dilaw na bulaklak, kasing dilaw ng araw. Maganda rin ang lapat ng bestidang iyon sa kanyang balingkinit ang katawan. Katulad ng kanyang iginuhit. Napangiti si Baron. Nagkatotoo muli ang mga bagay na iginuhit ni Baron mula sa kanyang imahinasyon. Gusto niyang makita ang ngiti at mapupungay ng mga mata ni Annie. Kaya naman, naglakas loob siyang lumapit dito para mangumusta. Dahan-dahan ang kanyang paglalakad para maiproseso ng kanyang utak ang tamang sasabihin sa dalaga. Nanginginig-nginig pa si Baron. Pero nilakasan niya ang kanyang loob. Hanggang sa bigla itong napahinto sa paglalakad at napatulala si Baron nang tuluyang makalapit kay Annie. Maganda ang ngiti ng dalaga kay Baron. Kumikislap at mapungay ang mga mata nitong sumalubong sa kanya ng tingin. Katulad
ng kanyang iginuhit sa papel. Kompleto at sumakto na ang kanyang iginuhit. Maliban na lamang sa isa. Dumako ang paningin ni Baron sa bandang laylayan ng bestida ng dalaga. At nagimbal siya nang makitang buguan at putol ang binti ng dalaga.